What's up, awesome people? It's been a while mula nung huling video natin covering the bike spots ng Marikina. So in this video, samahan nyo kami ng wife ko as we go to the south naman. This time, binalikan namin yung isa sa mga unang magandang bike spots na napuntahan namin during the pandemic. May kalayuan din ito pero sulit naman dahil para kang nasa ibang bansa kapag napuntahan mo ito. Meron din kaming natuklasan na solid na lugawan along the highway. At yung pangit na experience ng wife ko nung malapit na kami sa lugar namin. Kaya tara, silipin natin ang magarang lugar ng Nuvali. Madaling araw pa lang ay gumising at nag-prep na kami para sa ride na to. Around 5 AM ay handa na kaming mag-ride out. Ilang weeks din na di kami natuloy dahil sa di magandang weather at dahil naging busy din sa work ang wife ko. Pero ngayong araw, tuloy na to. Dito kami dumaan sa looban papuntang Makati para di namin makasabay yung mga naglalakihang truck sa Osmeña Highway. Chill lang ang takbuhan namin, takbong 20 lang dahil medyo matagal na tigil si Esme sa pagbabike. A day before this ride ay nagbike kami sa Okada para ma-prep yung mga legs niya pagpa-jump sa Nuvali. Dito, binabaybay namin ang kahabaan ng Chino Roces Avenue papuntang Magallanes at palabas ng Loton Avenue sa Taguig. At eto, nakapasok na kami sa East Service Road ng SLEX. Mahaba-habang stretch din ito. About 13.5 kilometers din ito mula Magallanes hanggang Alabang. Sakto at nakunan sa video yung papalanding na eroplano. Parang dun sa video ni Supremo Mark Arthur. Pero syempre, mas maganda yun dahil mas malapit yung eroplano at sa USA yun. Sa bandang Arca South, medyo tight at busy ang daan dahil sa massive construction dito sa SLEX East Service Road. Inalalatag na kasi yung preparatory infrastructure para i-connect tong area sa future Skyway Stage 4. At pati na rin sa malaking Taguig City Integrated Terminal Exchange. Plus, may ongoing works din para sa FTI station ng North-South Commuter Railway. Kaya sa mga kapwa nating bikers na dumadaan dito, stay alert at safe riding sa ating lahat. Nakatawid na kami sa Bikutan Interchange ng around 6:15 ng umaga. Maaliwalas ang langit pero hindi pa nagpapakita ang haring araw. Isang magandang bike weather para iwas laspag dahil mahaba pang biyahe namin. At dito, nasa sukat na kami. So far so good. Walang traffic, swabing-swabe lang ang kalsada at daloy ng mga sasakyan. Sarap magbike. Sa wakas, natapos na din yung service road. Nandito na kami sa Alabang. At this point, nakaka 32 kilometers na kami. Nakakaramdam na din ng pananakit ng puwet ang asawa ko. Siguro dahil matagal siyang nag-off the saddle. Naganap muna kami ng mahihintuan para mag-water break at pahinga saglit. Panandalian muna kaming huminto sa gilid ng kalsada para makapagpahinga at rehydrate na din. Dito lang kami sa bungad ng Manila South Road to Mambay. After a few minutes ng pahinga, lumarga na din agad kami habang hindi pa mainit.
At dito, tinuturo ko sa asawa ko yung rebulto ng dalawang manok. Ito'y tanda na nasa San Pedro, Laguna ka na. First time lang kasi makarating ng asawa ko dito nang nakabike. Binaybay lang namin ang kahabaan ng Manila South Road from Muntinlupa hanggang marating namin ang pavilion sa Binyan, Laguna. Nakakamahigit 40 kilometers na din kami buhat nang nag-ride out kami sa bahay, kaya nakaramdam na din kami ng gutom. Nag-decide kami na mag-breakfast at syempre magkape dito sa McDo. Medyo napatagal yung pahinga namin dahil matagal dumating yung food na in-order namin. After makakain at magkape, larga na ulit. Dito, bigla akong naramdaman yung probinsya feels dahil biglang naging payapa ang daanan. Malayo sa ingay o tuusok ng mga jeep. Dito din nagsisimula yung mga puro green na tanawin na ang sarap sa mata. Iba din talaga kapag nakabike ka. Mas ma-appreciate mo yung ganda ng kapaligiran. Tulad ng daan na to. Kapag napapadaan ako ng nakukotse dito, hindi ko naman napapansin na maganda pala ang paligid. Pagdating sa Mamplasan Rotonda, doble ingat sa pagpadyak dahil maraming mabibilis na sasakyan dito galing ng SLEX. Papasok naman sila ng Calax. Pagpasok mo dito sa Greenfield, mas gaganda ang ambience ng ride dahil sa mga ganda at kulay green na paligid.
Nandito na kami ngayon sa service road ng Calax. May isang ruta pa pala kung saan mas malapit at mas tahimik ang daan. Mamaya sa pag-uwi namin makikita nyo paano kami napapunta dun. Mahaba din itong stretch ng Calax Service Road or tinatawag na Laguna Boulevard. Approximately 11.5 kilometers ang papadyakin mo mula dun sa Mamplasan Rotonda hanggang dun sa iconic signage ng Nuvali. Bukod pa dito, hindi siya patag. Falls flat ang dadaanan mo hanggang Nuvali. At narating din namin ang Nuvali. Nagpicture lang muna saglit tapos padyak na ulit kami papaloob. Pagpasok mo dito, may mga nabago na mula nung huling punta namin tulad ng sa Koi Pond. Nakasara to dahil sa rehabilitation. Pero ang hindi nabago ay yung ganda at linis ng paligid. Ganon din yung tanong sa isip ko na ano ba ang pakiramdam ng sobrang yaman at dito nakatira sa loob ng mga subdivision ng Nuvali. Sobrang chill mag-ride dito. Konti ang mga sasakyan na dumadaan at kaliwat kanan ng mga puno. Ang presko sa pakiramdam ng hangin kapag mapuno. Nakakapanibago lang dahil konti lang yung mga nakita namin si Krista na nag-iikot dito. Tara, padyakan pa natin at enjoy natin ang ganda niya. At dito may napagtanungan kami siklista kung saan pa pwede umikot. Tinuro niya yung sa Miriam College. Approximately 20 kilometers daw ang loop kapag naikot namin hanggang makabalik sa malaking signage ng Nuvali. Tara, samahan niyo kami, ikutin natin.
Talaga namang magara ang Nuvali. Ang smooth ng mga daanan. Para din siyang sa Clark pero para sa akin, upgraded version siya. Para akong nag-teleport at napunta sa ibang bansa. Ang ganda tignan ng malaking center island na puno ng damo at puno. Siya yung naghahati sa dalawang kalsada. Ito yung elegance na katumbas ng mga nagmamahalang properties dito. Sobrang payapa, pero ang downside lang dito ay walang convenience store na pwede bilhan ng inumin. Kaya dapat may sapat na baon kang tubig pang hydrate. Ito na yung paikot ng loop ng Nuvali. Nataanan namin yung Miriam College at nagtuloy-tuloy kami hanggang Carmel Ray. Nakakita din ako ng magandang spot para kumuha ng aerial shot kaya nagpalipad ako ng drone. At dito, saglit kaming huminto para mag-picture-picture at mag-shot ng montage video naming mag-asawa bago kami tuluyang lumabas ng Nuvali at pumadyak pa uwi. Ang angas ng bagong video feature ng DJI Neo 2.
Okay na. Tama na yung pagpapakyut. Balik pa Jack na. Dito, nakasabay namin ang grupo nila Mang Salvador. Mga taga-Binyan sila. Sa Balibago sana ang daan namin pa uwi pero sinabihan kami ni Mang Salvador na sumunod sa kanila para mas malapit at walang sasakyan yung dadaanan namin. Sa umpisa ng video, sinabi ko na may isa pang daan papunta sa Nuvali. Dito namin nalaman yung daan na yon. Mas maganda nga siya daanan at mas malapit compared sa unang niruta namin. Ito, inanda ko na yung drone para kasama sila sa drone shots. Tara, palipad tayo. Pagdating sa Mamplasang Rotonda, dito na kami naghiwalay ng grupo ni Mang Salvador dahil ang daan nila ay papuntang Liip habang kami naman ay pabalik sa pavilion. Umaambon na bago pa kami makarating ng pavilion. At inabot na kami ng ulan sa Manila South Road kaya sumilong muna kami.
Pagtila ng ulan, pumadyak na ulit kami at nadaanan namin tong lugawan sa Kanlalay. Solid yung logo nila, ang sarap. Katabi lang siya ng Jillian Emission at Walshan Hardware. Try nyo dyan kapag nagawi kayo sa Binyan. Konting padyak na lang at makakauwi na din kami. Naabot din ng 112.59 kilometers with 433 meters of elevation gain ang kabuuan ng ride. Napakaganda ng weather ng ride na to dahil sa naging maulap lang halos buong ride. Hindi din kami nalaspag kahit na century ride ito. Unfortunately, bago kami umahon ng Mabini Bridge, na-experience ng asawa ko ang kanyang unang semplang. Hindi kasi umangat yung gulong niya sa mababang gutter. Salamat sa Diyos at maliit na sugat lang ang inabot niya. Sa mga kapwa naming siklista, laging mag-iingat sa pagbabike lalo na kapag umuulan. Bago kami umuwi, ay nagpasalamat muna kami sa bossing natin sa taas para sa safe na ride namin at nakauwi kami ng maayos. Siyempre, ipagpapasalamat din natin ang lahat ng biyaya at lakas na binibigay niya sa atin. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Hanggang sa susunod na ride. Ciao!